lang isulat para kahapon baka mayroong tumas. Sir Francis, tanong ko yung gift. Question answer na tayo. By the way, kopyahin nyo lang ito. Kopyahin nyo lang ito. Ano yung mga pwedeng gawin pag may birthday? Ano yung tanong mo, Brother Nikos? Kailangan ba magbigay ng gift? Pwede bang magbigay ng Regalo. Regalo. Saan tumiti po yan sa artist? Basta may kasama ka lang. Bible. Hindi masama basta Kahit dami, kahit pagkain. spiritual. Spiritual yung relationship. Sulat niya to. Yung birthday ng sanlibutan ay nagsa-celebrate sila na hindi kumikilala sa Diyos. Yung iba, tumatawag ng pastor para i-pray over sila. So, isulat natin yung pinakamababaw hanggang sa pinakamaganda. Yung pinakamababaw, yan yung una. Nagtatawag sila ng pastor para pray over. Yung pinakamababaw. Mas wala na. Yung pangalawa, nagkakandak ng Bible study. Mas maganda yan. Mas maganda yung Bible study kaysa nag-pray lang. Pakikopya na lang ito. Number 3. Ang mas maganda sa Bible study, meron ng worship service. Worship service. Pag sinabing worship service, may kantahan. Ikonfrontahin nyo yung mga church na kunwari, hindi mo inabiso. Ikaw may kasalanan. Kasi hindi nila alam. Diba? Pero kung alam nila, ano yung turo ko dati? Kukonfrontahin sila para tumulong. Yung buong church dapat tumutulong para magkaroon ng worship service. Itong worship service ang pinakamaganda in a sense. Ang purpose nyo mag-imbita ng unbelievers. Di ba maraming pupunta na unbeliever pag birthday? Hindi mo na kahit unbeliever, hindi na-abisuan eh. So, yung believer, tatuwang mo na siya sa pag-askaso. Pero, yung mga unbeliever, nare-revive sila, may kantahan, then may Bible study. Yung matindi pa sa sobrang handa pinag-usapan natin ha. Yung unbeliever, ni-request niya pa magbigay ng testimony, report. So, ang purpose nito, imbitahin yung unbelievers. Nalimutan nila. Marami na siguro nag-birthday. Kainan lang ginagawa nyo. Walang ka-sharing-sharing. Walang ka-interview-interview. Walang question-answer. Kasi maubos na yung pagkain. Maubos ang pagkain? Hindi. Ang nangyari sa birthday natin, naging traditional ulit tayo, na kung saan, kainan na. Kahit may piling pa, kainan na. Baka matison. Punta tayo sa mas maganda pa sa worship service. Yung worship service, may activity. Yung activity, kunwari, may pa-premyo. Yung nga, wala na kontrata masyado. Ano pa? May sharing, may bigay ng tracts. Yun. Ngayon, ang pinakamahalaga sa lahat, ito, simula pa, siguro number 2 pababa, pwede nang gawin. Yung handa-handog. Sino ang hinandog ni, ihahandog sana ni, walang sasagot ang tinawag ko. Sino sana ihahandog ni Abraham? Brother JC. Sino ihahandog ni Abraham? Ha? Ano pangalan? Anak niya. Ha? Ismael? Ismael. Okay. Ang pangalan ng anak niya, Isaac. Sabihin natin Isaac. Sabihin natin lahat sabay-sabay. Sacrifice. Dinugtong ko lang yung sacrifice. Alam niyo bakit? Kasi, dapat niyong unawain. Binigyan kayo ng Diyos ng anak, handog para sa Diyos. Hindi kayo binigyan ng anak para handog sa sanlibutan. Anong gawin sa anak? Yung tipong lalaban nung sa sakripisyo si isa,
Yung anak, maghahandog ng testimony. So yung anak nyo, lagi nyo singilin ng testimony sa bahay. Ngayon, pagdating na merong gawain, pahandog mo sila. Ikong birthday. Special handog. Si Simon, dapat may handa na handog. Sa bahay, alam mo bakit handa na handog? Sa bahay pa lang, pre-practice nyo na paano maghandog. Akanya? Sa bahay pa lang dapat meron na kayong practice. Yung anak nyo, pinapahandog nyo na. Gabi-gabi, pinapa-report nyo. Ano mangyari sa anak nyo? Magiging nasa sakdal na kalooban ng Diyos. Bakit? Ano bang purpose ni Kristo kaya pinanganak? Ano yung purpose ni Kristo kaya pinanganak? Ha? Ano na? To save the world? Ganun din dapat ang purpose ninyo. Ang pagkapanganak ni Kristo, yan ang purpose din natin. Kay Kristo tayo na-identify, hindi kay Adan. Dahil kay Adan, namamatay. Kaya yung nagsaselebrate, nagkakatuwa sa sanlibutan, pinalilipas lang nila yung panahon, pero tumatanda sila. Kinakalimutan nila yung kamatayan. Inaalis nila sa isip nila. Pero si Kristo dumating dito para mamatay. Nakuha nyo, mas mahalaga pa yung kamatayan ni Kristo kaysa kapanganakan. Pero yung sineselebrate nila kay Kristo, kapanganakan, Christmas, di ba? Pero mas mahalaga yung kamatayan ni Kristo. So kung nung pinanganak si Kristo, may purpose ang Diyos para maglingkod, para mamatay. Paano mabubuhay si Kristo? Nung siya ay namatay. Sa paglilingkod, doon siya bubuhay ulit ng Diyos. Ngayon, punta tayo sa anak natin, sa pamilya natin. Ano yung tamang birthday? Kung ano si Kristo, ganun. Pwede ba tayo magkaroon ng pagtitipon, kainan, handaan, piging? Pwede, kung ang purpose mo si Kristo, para ipakilala si Kristo. Pag ang purpose mo sarili lang, wala kamatayan. Sabi ng ni Barmenan, pagluluksa. So, kopyahin niyo ito. At kung kayo man, siyempre dito sa activity, nandito na yung sharing, interview. Oh? So, report. Handa kayo ng report mula sa booklet. Meron akong dalang premyo pala dyan. Gusto ko makita sa inyo. At kung merong hinging bago malis, pakiabot ngayon bago sa likod mo. Yung sa likod mo. Sa likod mo? Nandiyan sa harap mo. Harap mo. So, meron pa ba sa inyo na itanong? Ayun, gift. Nasagot na yung gift? Oo. Sige. Kuya Francis, sino nag-celebrate na anak ng Diyos na may birthday? Anak ng Diyos na may birthday. Wala akong maisip sa Biblia. Si David, nag-celebrate ba siya? Si David? Maaari. Pero, karamihan ang nagsiselebrate nag-lukewarm. Naglulukuan. Hindi, makinig kayo. Yung celebration na pinag-uusapan natin, hindi sa Panginoon. Katulad ni Herod. Pero kung tayo sa Panginoon, ang pinaka-celebration, kung gagawa ka rin lang ng celebration, sa Panginoon. Hindi para sa sarili mo. Kaya gamitin yung pagkakataon ng birthday para makapag-evangelize. Gamitin yung birthday para makakataon para mga young people na, makontrata nyo. So, mga manggagawa, mga magulang, kailangan niyo pag-usapan. Kahit yung pag-usapan, kayo. Pagkatahin niyo yung mga young people na magtuturo kayo, mag-share kayo, ganyan. Ano po yung verse sa nabasa ko? Sa isa na din po po ng preacher, sabi nga, hindi dapat na naghahanda yung celebrant. Dapat hinahandaan niya at pinapasalamatan yung parents, yung naduwal sa kanya. Ano po yung verse yun? May content truth yan.
in a sense, na yung parent na nagluwal, Papasalamatan. ganito, ang pasalamat dapat niya, may pasalamat na carnal eh. So yung preacher sa radyo, maraming carnal pa rin yung pasalamat. Ino-honor ang parents. Ang ino-honor pa rin yung Diyos, paano? Na-honor ang parents, na-honor ang Diyos, pag inutusan siya mag-report, naghanda siya na report para sa magulang niya. Mag-share siya. Maglalatag siya. Naka niyo? Yung iba naghanap ng kanta, yung iba naghanap ng point, ganyan-ganyan. Pero ang pinakamagandang handog o gift, yung word. Yung pinakamagandang handog, mag-mature kayo spiritually. Yan ang pinakamagandang handog sa okay. Magtatanong ako kung sino makasagot, bigyan ko ng demo dyan. Teka, marami pa ba kayo tatanong? Tanong muna kayo. Si Adan ba nag-birthday? Hindi yung birthday siguro celebration. Siguro merong araw na nilalang siya. Merong araw na nilalang siya. Kasi may 130 years old siya. Hindi ko may 130 years old. Meron siyang birthday. Kasi 130 years old bago panganak si Seth. Pero wala celebration. Not necessarily. Para dito. Brother Francis, paliwanag mo kung bakit sineselebrate yung kapanganakan ni Kristo. Tsaka, bakit hindi natin sineselebrate yun? Birthday. Ganito. Ang kapanganakan ni Kristo, alam niyo ba kailan? Sister Abby, ano ang kapanganakan? Kailan ang kapanganakan ni Kristo? Hindi mo alam? O alam mo? Hindi po ako sure. Hindi mo alam? Hindi po ako sure kasi hindi siya winter. Hindi siya December 25? Hindi siya. Brother JC, Basta hindi siya winter. kailan pinanganak si Kristo? December 25? Hindi. April? Sister Linda, April? Ikaw naman, Sister Micah. Ha? Bigyan ko kayo dito kung makatama kayo. Bigyan ko kayo dito. O, kailan pinanganak si Kristo? August. Taas kamay. April. March. Sa April, sa gitna. Sa gitna. Ha? Taglagas. April. Taglagas. April. September to October. Pinakalamalapit si Kristo. O, pakinggan niyo to ha. Pinatay siya sa April. Pero tama naman sabihin, birthday niya April. Kasi ang tunay na birthday, alam niya, no? Ang nabuhay si Kristo mula sa patay. Ang pagkabuhay mula sa patay, yan ang tunay na birthday. Hindi ko talaga alam, ginawa siya sa lupa. Lahat ng mabuhay mula sa patay, magagaling sa lupa. Yan ang tunay na birthday. So yung kapanganakan, hindi ang tunay na birthday. Pagluluksa sa kamatayan yun. Pinanganak lang ng tao para mamatay. So yung kapanganakan mo, naman pinanganak ka para mamatay. Pero yung para ka mabuhay, kailangan mamatay ka kay Kristo. Mamatay kang naglilingkod sa Kanya. So, kung magsa-celebrate ka ng physical birthday mo, gamitin mo yung physical birthday mo para maimensahe doon sa mga hindi nakakaalam. Gamitin mo yung birthday mo para yung mga believer ay mapuksan. Ay, ito pala yung tama. Siyempre, ito pa rin ang usual na kainan. Pero, may kantahan para ma-revive sila. Then, may mensahe. Then, may celebrate, may sharing. Kung sino ang kapatid na available, pa-share nyo. Ano yung tunay na birthday? Tayo ay kailangan may panganak kay Kristo. Kung ikaw ay born again sa Spirit, then, ipapanganak ka mula sa lupa. Ilalasarek ka ng Diyos. So, yung tunay na si Adam, yung birthday niya, mas hawig ka yung galing sa lupa. Pero yung mga pinanganak sa niluwan, may kamatayan na yan. At iba-iba ang petsa. Okay. So, may tanong pa? May tanong? Yeah? Sister.
O, bibigyan ko pa kayo. Paano natin matitiyak? Paano natin matitiyak? Sige, ay manggagawa. Paano matitiyak na ano? Na September to October. Taglagas. Tignan pa yun. Taglagas siya. Ha? Kahit ito. Ha? Ito ang ebidensya. Walang nakakalat, paano nyo nalaman? Walang snow. Eh, paano kung summer pa rin? Ito yun, ito yun. Si Kristo ay nabuhay ng 33 and a half years. Nag-ministry pa siya for 3 and a half years. So meron siya kalahating taon mula sa birthday at kamatayan. So mula sa kanyang kamatayan, bumilang ka ng 6 months. Di pakuha mo na. From April, atras ka ng Tag-init. 6 months. Very much. O, Saan bilang na. tatama yan? O, i-atras nyo lang. 4 months dito, 2 buwan to. Di October. September, October. Ang tawag dyan, taglagas. Ito, tagsibol. Spring. Tagsibol. Ito, taglagas. Fall. Alam niyo ba, ang fall mas tipo sa kamatayan kasi naglalagas yung mga halaman, ay mga dahon. Yung tagsibol, yung tipo sa buhay dahil yung mga galing sa snow nabubuhay ulit. Pero bakit dito pinatay si Kristo sa spring? Kasi makukuha mo lang ang buhay pag mamatay ka para kay Kristo. Sinakripisyo ni Kristo yung buhay niya para magkaroon siya ng pagkabuhay muli. Yung taglagas, pinanganak si Kristo. Ibig sabihin, yung kapanganakan natin, taglagas lang yan. Sir Francis, bakit December 25, winter, sineselebrate nila? Eh, di ba sila ang nakakita noong time na pinanganak si Kristo? Sinong sila nakakita? Roman. Hindi nila nakita yun. Ang nakakita lang nun, mga sheep. Yung wise men, hindi pa nila nakita yan. Yung three kings, di ba may dumalaw? Ah, Sila nakakita. Katoliko ka. Nakapatay na yung mga yun. So, makinig kayo. Vice Mayor. 3 wise. Nakitama yan sa'yo eh. Hindi lang sila yun. Hindi ba nasa dahil? Si Amos nakawa na eh. Si Amos. Hindi lang Yung mga wise men, dahil ang tatlong wise men. Yung mga wise men, marami sila. Ipot larawan ng wise virgin. Hinanap si Kristo. Yung mga pariseo, hindi interesado, nasa backyard lang nila, Bethlehem. Alam nila, hindi nila hinanap. Ang mas interesado mo si Herod paghanap sa kanila para patayin. Pero yung wise men, interesado. Ganon ang spirito nung tamang celebration ng birthday. Actually, hindi pa birthday ni Kristo, dumating wise men. Alam niya ba gaano kalaki na si Kristo? 2 years old. 2 years old. Matthew chapter 2, anong verse yan? Sabi ni Herod, 2 taon pababa. O, yun. Okay. Hindi ko pala talaga. So, wala nang tanong. Ako, similar. Kasi kumahan lang siya, tapos wala nang dito na akin. Sir Francis, ikaw ang magtanong. O sige, iuubos ko tong premyo sa isang sign. Mga brothers, sisters, atin muna. May mag-share pa. O sige, mag-share na muna iba. Ikata muna yung